yung isang statement ni dito ni Risa. Oh, wait lang ha. Oh, ito, pakikita natin. Reaksyonan natin, pakinggan nyo. Sino po yung mga kinasuhan ay sinama po natin sa reklamo natin sa NBI? Una, nandito ako ngayong umaga, gaya ng sinabi kong gagawin nung Lunes, kasama sina Attorney Britannico at yung kanilang firm para maghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na ni Michael Maurilio. Bakit mo nga pipigilan yung video? Sasagutin mo lang kung anong laman ng video. 'Di ba? Kung ikaw kumpiyansa ka na nagsasabi talaga ng kabalbalan itong si kasinungalingan ito si Maurilio, di bakit mo ipapa-take down yung video niya? Dapat ina-address mo yung video niya kung maalat na hindi ba? Bakit iniimbestigahan mo ngayon kung sino nagpakalat ng video? Nagpakalat ng video si Maurilio. 'Di ba? Siya yung nandoon sa video, siya yung nagsasalita, di siya yung voluntaryong nagkalat ng video. Meron kang dapat idemanda si Maurilio. Meron dapat imbestigahan si Maurilio. Meron kang dapat sagutin yung sinasabi ni Maurilio. Yun ang sagutin mo. Dahil hanggang ngayon, wala pa ring umaamin, wala pa ring nag-aangkin. Ano walang umaamin? Umamin na nga yung bata. Sinasabi mo, umamin na yung bata o yung bata yung nagpakalat ng video. Siya mismo yung nagsasalita, hindi naman AI yun. Ba't mo pa hinahanap sinong nagpakalat? Yun na nga yung bata mismo, di naman naka-blurred. Di naman nakasalamin, di naman naka-face mask. Kitang-kita mo naman yung mukha. Siya mismo yun. Sinabi niya pa nga, ako po si Michael Maurilio alias Rene. At ako po ay binayaran. Yun ang sinabi niya So, siya yung idemanda mo at ayan na yun. Ano pang hinahanap mo? Ayan na nga yung mismong may-ari ng video. Nagsasalita na hinahanap mo. Paano yan? Patawa? At pangalawa, para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael. Ako wala akong dinagdag Wala akong dinagdag. Pinlay ko yung video ni Michael. Tapos, ini-stop ko. Pinapaliwanag ko yung sinabi niya. Tapos, piplay ko ulit. Wala naman tayong dinadagdag. Inaano lang natin, pinapaintindi natin at iniintindi natin yung mga sinasabi niya. Tapos tinitingnan natin sa langit kung may katotoran ba sinasabi nito o wala. Nagjo-joke ba to? Ay nanto, sinungaling yata talaga to Patanong nga natin kay Risa Ontiveros. Ay Ma'am Risa, katarantaduhan ba to sinasabi niya? Katotohanan ba to o hindi? O hindi ba yun lang naman ang trabaho ng mga social media influencer? Magtanong. Maurilio. Kabilang po dyan, sina Crisette Chu, Jay Sonza, Sas Sasot, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay at iba pa. So abangan po natin ang progress nitong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito, aalamin po namin at sa payo ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan at ano-ano pa ang dapat ikaso sa kanila. So meron pa at mas marami pa, ganun. Siyempre, kailangan. Ito lang yung mga sikat muna. Tapos yung mga maliliit lang. Yung mga gusto mo sumikat, katulad ni Boss Dada. Di naman araw gusto sumikat. Saka na natin idagdag Lahat ng mga vlogger, putangin na para matigil ng mga kupal na yan. Masyadong galing-galingan lang yan. Sabi ko nga kung merong nagbalita nito, una, yung si Maurilio. Pangalawa, si Pagtanggol, Pagtanggol Valiente. Paano mo malalaman sino yan? Tama yan, patrace mo sa Cybercrime Division ng NBI kung sino yan, tagasan yan at ano yan. Pero dapat, isa pa is yung mga mainstream media na nag-carry din nito. The reason why may mga mainstream media na mic na nandiyan dyan, it's because meron po din silang inilabas na balita tungkol dito. Bakit vlogger lang dinimanda mo? Yung kaya mo lang? Yung mga mainstream media na yan, ano yan? Dahil mapipera yung mga yan, may mga pambayad ng abogado yan, hindi mo kayang iharas. Risa Ontiveros, kau talaga Initially, Senator, ang pinal niyo po ay perjury po ba o meron pang libel din? Batay sa payo ng aking mga abogado, cyber libel ang appropriate
na ireklamo dito. Cyber libel meaning siniraan ka sa internet. Siniraan ka ba? Sira ka na eh. Paano ka pa sisiraan? Siniraan ka ba? Meron ka ng 2 history ng ganito. Siniraan ka ba? Kung tinatanong ka lang, ma'am, totoo ba yung sinasabi nito? Ang nanira sa'yo dito, si Maurilio. At si Maurilio ay anak mo. Si Maurilio ay galing sa sinapupunan mo, inalagaan mo siya, iniri mo. Nung lumaki, tinabla ka. O so siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Bakit sinisisi mo sa mga vlogger? Ikaw talaga Sabihin ko po sa inyo, bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga... Yun naman pala bukas ka sa puna, tapos nagdidemanda ka. Meron bang bukas sa puna na nagdidemanda ka? Unang-una nga sa lahat, hindi ka nga pinupuna tinatanong ka nga, totoo ba sinasabi nitong putang inang Maurilio na ito? Ha? Totoo ba? O sinabi mo hindi totoo, di tapos. Kaya lang, sumagot na naman yung tarantado Sinabi na naman ng loko-loko, hindi totoo yan. Hindi ako kinidnap, pinagsasabi mo, hindi totoo yung mga message na. O di sasagutin mo lang ulit, ganun lang yun. Spectator kami, kumbaga may hawak lang kaming popcorn. Para kayong tennis player na nagpapalitan lang kayo ng bola. At kami mga nanonood. Hindi ba? Bakit ka magagalit dun sa mga nanonood at dun sa mga nag-chismis-chismis? Kritisismo. Pero hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling. Hindi ka papayag kasi ikaw yung subject. Hindi ka papayag kasi nabisto, ganon. Huwag ganon, ma'am. Huwag ganon. Dapat kung gaano tayo katapang sa inyong mga statement sa mga politically pinipersecute nyo. Halimbawa nga si Inday Sara, si Duterte, si Pastor Kibuloy, kay OJC. Kung gaano ka katapang na magbintang sa kanila, dapat, ano ka rin. Dapat marunong ka rin tumanggap. At saka, ang galit na galit ka, tinarget ang Senado. Ikaw nga, tinarget mo simbahan Diba? Ikaw nga, tinarget mo simbahan. May namatay pang 3 Di ba? May namatay na 3, may human rights violation, daming nakasuhan, daming nasaktan, ikaw pa yung biktima. Sa totoo nga lang, yung kay OJC nga, hindi nga sila nag-iiyak katulad mo Ikaw na nga yung may kagagawan nung nangyari sa kanila, ikaw pa yung biktima, ma'am. Grabe naman yan. Mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na't ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko. Grabe, kawawa ka naman. Tinarget ka. Tinarget kanino? Ng aso mo. Aso mo yun. Ikaw nagpalaki, ikaw nagpakain, ikaw nagturo, tapos kinagat ka, galit ka sa tao. Ikaw nga, sabi ko nga sa'yo, mas masaklap yung ginawa mo kasi dahil dyan sa inquiry mo, kinawawa yung mga taga KOJC. May namatay nga na 3. May namatay ba sa inyo? May namatay ba sa bahay nyo? May namatay ba dyan sa opisina nyo? Wala naman. Mapagsalita ako, makapagdemanda ka, kala mo yung agrabyado ka? Target ang Senado mismo. Senator, ilan ang inireklamo nyo? Sir? Ilan po ang inireklamo nyo? So far, 1 dosena. Pero batay nga sa mapag-aalaman ng NBI sa kanilang investigasyon, maaring dumami pa po yun at maaring dumami pa dagdag sa cyber libel ang iaakakusa ko sa kanila. Yung inyo po mga binanggit na pangalan, Senator, sila po kasama po sa kaso po? Kasama na po sila dito sa reklamong inihain namin ngayong umaga. Magbubukas ba tayo send ng inquiry on them? Diba parang profilation of fake news na naman to? Nasimulan na yan ni Senator Kiko Pangilinan. Revelation ng fake news. Nagbalita ba kayo? Mga putang inang mga media to gaslighter din Mamaya papakitaan kayo ng fake news na media. Mamaya na, putang ina nyo mga media kayo, mga kupal kayo Gusto nyo na naman kaming imbestigan? Putang ina nyo, kayo nga mga fake news peddler? Kayo nga mga media ang fake news peddler, mga hayop kayo, tapos kami na naman. Nagtanong lang kami, pinakita lang namin yung video inano lang namin sinare lang yung video na yun. Yan nung sinasabi yung fake news. Mga gago. Hindi pa naghahatid ng balita. Nung nakaraang 18th Congress pa. At bukas naman sa kabubukas na 20th Congress na ulit o patuloy itong investigahan. Pero ngayong umaga, dito po kami ng firm ni na Attorney Britannico nakatutok sa reklamo sa NBI.
At gaya ng nabanggit ko, unang hakbang pa lang ito, nasabi ko na po nung Lunes, maghahain din po ako ng mga criminal complaints laban sa mga tao o grupong ito. Lalo na pag mas napag-alaman na ng NBI, sino talaga ang nasa likod ng pag-produce at pagmudmod ng kasinungalingang video na ito. Sen, meron Pag-produce at pagmudmod, Sino nag-produce niyan? Tangina, ulitin ko na naman. Ang nag-produce po ay yung bata mo. Si Maurilio, siya po ang nag-produce. Siya mismo yung nandoon sa video. Wag mo nang hanapin yung nakikita mo naman. Yung pagtanggol yung pagtanggol valiente. Ayan, pwede mong hanapin. Pero ganun pa din. Hindi mo pwedeng isanction si Pantalion Alvarez. Hindi. Si Pagtanggol Valiente, hindi mo siya pwedeng isanction. Kasi nilabas lang naman niya yung may karapatan naman si Maurilio na maglabas ng kanyang saloobin at ginamit yung channel na yon para mailabas yung kanyang katotohanan. Bakit mo papatayin yung dyaryo? Halimbawa, itong balita lumabas sa dyaryo, bakit mo susunugin yung dyaryo? Sunugin mo yung impormasyon. O sagutin mo yung impormasyon para masunog. Hindi mo ire-reprimand yung pinaglimbagan nung balita dahil unang-una sa lahat, confession po ito. This is a confession. Hindi naman po ito balita. Confession po ito ng isang tao na natatakot sa sarili niyang buhay. Kawawa naman talaga to. Ordinaryong tao. Wala na ngang KOJC na pamilyang mababalikan. Tapos putya yan, kinalaban niya pa yung gobyerno, kinalaban niya pa yung Senado, hindi ba? Hindi naman to pulis, wala naman tong armas. O so sinong nagdedelikado ang buhay ngayon? Si Risa Ontiveros na napakaraming bodyguard, na napakaraming mga abogado na nagamit pa ang PNP at ang NBI sa kanyang pagsasampa ng kaso? O itong bata na to na nag-iisa lang na lumalaban at nilalabanan itong si Ontiveros? Oh, di ba? Ito naman si ma'am. Isa lang yung kalaban mo, yung dami-dami mong inactivate. Kung talagang sa tingin mo wala yung kwenta at sa tingin mo kasinungalingan niya, hindi ko papansin. Tignan mo si BBM. Di ba? Yung bangag ka, nag-drug test ka na, tignan mo, hindi pinapansin ni BBM. Di ba? Dinidemanda ba ni BBM yung mga nagtatanong sa kanya kung addict siya? Hindi naman, di ba? Kasi nga, alam ni BBM, hindi siya addict. Bakit ka magagalit, maiinis kung alam mo naman na hindi totoo yung sinasabi tungkol sa'yo? Hindi ba? Oh, ganun lang dapat yun. Si Bongbong nga, hindi sensitive. Ikaw, sensitive ka. po ba kayong leak information? Hindi ka pa presidente, tatakbo ka sa 2028, hindi ka pa presidente, ano ka na, ginagamit mo na yung kapangyarihan mo. Paano na kung presidente ka? Baka lahat ng mga Duterte supporter, pakulong mo na. Update about po dun sa whereabouts ni Michael Maurilio? Wala pa ring firm updates about that dahil pagkatapos nung kanyang mga huling mensahe sa opisina ko noon lamang June 22 at 23 nitong 2025. Imagine, just a little more than a week ago, naghuhumingi ng rescue dahil siya daw ay kinidnap ng KOGC at siya daw ay dun Pinipilit mo na kinidnap siya, sinasabi nga niya hindi. Sinabi mo kinidnap, sabi nga niya hindi nga ako kinidnap. Ano ba pinagsasasabi mo? Ba't mo ba kasi sinasabi na kinidnap ako, hindi nga ako kinidnap? Mas marunong ka pa. dakip sa Glory Mountain. Hanggang ngayon at nung finoward namin agad sa PNP yung mga messages na iyon at agad din nilang kinikilusan. Kaya lang, habang kinikilusan na yung kanyang mga mensahe noon, ay lumabas na itong video. Take note din pala, no, yung nirereklamo kong, pinaiimbestigang fake news channel, nagngangalang Pagtanggol Valiente. Bagong-bago po yan. Binuo lamang nung June 24, the day after nung mga huling mensahe ni Michael Maurilio. O, ano ibig sabihin nun? Tinan mo ha. Kinidnap siya, kamo. So kapag kinidnap ka against your will, diba? Kung kinidnap ka against your will, humihingi pa siya ng tulong sa'yo, bakit siya may dalawang video? Unang video, sinasabi niya na yung kasinungalingan niya, kasinungalingan to yung sinasabi niyang binayaran siya ni Risa Ontiveros Yung unang kasinungalingan niya,
Tapos pagkatapos nitong interview mo nung nakaraan, sumagot na naman siya. So paano siyang kinidnap kung idinidiin ka talaga niya? Paano siyang magme-message sa'yo na kinidnap siya kung talagang sukan-sukan na daw siya sa'yo? Paano siya hihingi ng tulong sa'yo kung sinasabi niya naman ngayon walang kaabog-abog, hindi nakatago yung mukha, hindi nakablur, nasukan-sukan na siya sa'yo? So kanino kami maniniwala? Sa text mo sa'yo? Hindi nga natin alam, baka mamaya hindi niya text yan eh. Kasi sinabi rin naman ng bata, hindi ko text yan. Wala akong text na ganyan. Tigilan mo na ako, wag mo na akong gamitin. Di ba sinasabi ng bata? Kanino kami maniniwala? Ako, hindi ako maniniwala sa bata na yun. Mas maniniwala ako sa'yo. Kasi senador ka tsaka mabait ka Ayan para kang nang pupunta sa langit. Hiniling ko sa NBI ngayon alamin sino ba yung pagtanggol valiente na yan, sinong mga tao, sinong grupo, at dahil baka o malamang konektado yan dun sa cry for help nung earlier last month ni Michael Maurilio. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya. At ba't mo siya pinapahanap? May kaso ba siya? Ha? Risa Ontiveros, tinan mo naniniwala ka na kinidnap siya sa text. Ito na nga, sinasabi niya sa bibig niyang galing, hindi ako kinidnap. Ba't pinapahanap mo pa rin siya sa pulis? Wala naman siyang kaso. Di ba ngayon mo pa lang naman siya sinampahan ng kaso, hindi pala para sa korte yan. Di ba bakit mo pa siya pinapahanap sa pulis hanggang ngayon? Sinabi na nga niya, hindi ako kinidnap. Okay lang ako. Ba't mo pa rin siya pinapahanap? Baka naman kaya nataranta tong batang ito kasi nga pinapahanap mo na siya. Dahil siguro natunugan mo na tinabla ka na niya. Nag-speculate ako kasi ganito nga pinapahanap mo siya sa pulis. Kasi kinidnap siya. Hindi nga siya kinidnap. May video nga, hindi siya kinidnap. Sabi niya, hindi siya kinidnap. Ba't hanggang ngayon pinapahanap mo pa rin siya sa pulis? Dapat ba nasa kamay siya ng mga pulis? Bakit siya nasa kamay ng mga pulis dapat? Hindi naman siya kriminal. Wala naman siyang kaso sa korte. Wala naman siyang ninakaw, pinatay. Wala naman siyang iniskam. Bakit pinapahanap mo siya sa pulis? O baka naman pinapahanap mo na talaga siya sa pulis noon. Kaya nagsalita na itong bata dahil ginagamit mo na yung pulis para hanapin siya. Baka umayaw na siya, tumakbo na siya, tumalon na siya. Tapos nung malaman-laman niya na pinapahunting mo siya, kaya natakot siya sa buhay niya, nagsalita na siya ngayon. Hindi ba? Baka ganun. Kasi nandiyan na yung tao, sinasabi hindi kinidnap Tapos pinipilit mo pa rin na kinidnap, pinapahanap mo pa rin sa pulis. Ba't mo siya pinapahanap sa pulis? Hindi, di ba? Ang hinahanap ng pulis, unang-una sa lahat, kriminal. May warrant of arrest. May warrant of arrest ba siya? Criminal ba siya? Ba't siya hinahanap ng pulis? So, ano to? Risa, anong ginagawa mo? Tatanong lang kami, nagtatanong. Baka magalit ka na naman. Tinatanong ko lang, pwede mo sabihin, hindi nga boss, Dada, tanga ka talaga. Kaya ako siya pinapahanap sa pulis. Kasi mga kamag-anak niya yung mga pulis na yun. Hinahanap siya, matagal na siya, hindi umuwi ng bahay. Mga ganyan, di ba? Nak ng tinapay mailigtas, pero gayunpaman, kailangan paano mo siya ililigtas? Ayaw nga sa'yo. Gusto nga niyang maligtas siya sa'yo. Sabi nga niya, sukan-sukan na ako sa'yo. Ayoko nang magpagamit sa'yo. Gusto niya nang maligtas from you. Bakit mo pa siya ililigtas? Nak ng tinapay naman talaga. Ang gulo-gulo mo naman. Galit ka sa kanya, tapos ililigtas mo siya. Ililigtas mo siya saan? Hindi nga siya hawak ng kung sino man. Sabi nga niya, lalabanan ka daw niya at hindi daw siya aatras sa'yo. Sakit ng ulo ni Risa. na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Sen, do you believe in the theory na maaaring yun nga kinidnap po si Michael Maurilio? His statement was not on his own volition at siya po ay in grave danger? Kung kinidnap talaga si Michael Maurilio at dahil doon ay kung nasa matinding panganib siya ngayon. May matinding panganib ba na ganun? Lahat ng statement mo sinasagot niya. Meron nga bang kinidnap na ganun? Na nagsasalita at galit na galit sa'yo?
Walang kinidnap na ganun. Ayan na nga, sinasabi na nga nung tao hindi siya kinidnap. Ba't pa pinipilit nyo pa rin na kinidnap? Walang Diyo naman talaga, oh. All the more, sana ay mapasakamay na siya ng PNP para sa Basta kamay ng PNP, wala man siya kaso. Ay, naku, hindi alam ni Risa yung ano. Wala kasi nag-aabot kay Risa ngayon ng index card, eh. Wala kasi yung abogado niya ngayon nagbibigay sa kanya ng mga impormasyon. Yung pagka nagpi-privilege speech yan, bagal-bagal niya magbasa. Yung pala, inaantay niya sa GC nila. Yung mga sasabihin niya, di ba? Walang Diyo naman, oh. Pagka talaga si Risa, walang kodigo, o nahahalata, o mahina. mailigtas sa anumang panganib na maaring pinaglalagyan niya. At para din, pwede siyang maimbestiga ng NBI batay dito sa reklamo ko at maging bahagi siya ng pagbuo ng kwento. Sino ba ang nasa likod nitong kampanyang ito ng pagsisinungaling, fake news? Ikaw. Ikaw nagsimula niyan, eh. Tao mo yan, eh. Di ba? Senate inquiry mo yan, eh. Sabi ko nga sa iyo, regardless kung nagsisinungaling siya ngayon o before, ibig sabihin sinungaling itong tao na to. At kung sinungaling itong tao na to, dapat hindi siya pinagtitiwalaan. At kung hindi siya pinagtitiwalaan, dapat lahat ng mga testimonyang sinabi niya nung una, dapat lahat yan wala na. Wala nang bisa. Bakit? Kasi sinungaling katulad ng sinasabi mo. Di ba? Oh. Witness tampering. Witness tampering. Napapikit siya, oh. Napapikit siya doon sa witness tampering. Ikaw may kasong ganun, eh. Di ba? Ikaw yung kinasuhan ng ganyan. Pinakita pa nga ni Topacio yun. Ba't hinahamon ka ni Topacio? Ba't di mo dinimanda si Topacio? Oh, natatakot ka bang may ilalabas si Topacio na, ano? Ba't pag mga maliliit na tao, kayang-kayanan nyo lang? Pero pag kayong mga malalaking tao, mga abogado rin na kayang ipagtanggol yung mga sarili nila, ba't hindi nyo kasuhan? Ha? At saka psychological warfare. Okay. Isa na lang. Sir, do you think it's also appropriate that the government or Senate on their part gumawa po ng action para ma-rescue nga po ito kasi parang life is in danger po? Well, ang Senado, dahil kami po ay legislative body, hindi po namin mandato o kakayahan mag-rescue ng mga kababayan nating nasa panganib. Kaya nga po yung... Wala, nasa panganib. Sinasabi nga niya, wala sa panganib. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan.